Hello po. Hello po mga kababayan, mga minamahal. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 13 ng December 13, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:48 ng umaga na. Kaya bibilisan ko na po. Alas 6:48 at ang araw po ngayon ay Biyernes. At nais ko po mag-vlog patungkol po dito sa napakinggan ko kahapon kay vlogcaster Armandin. Tinalakay niya yung sinasabi ni Panilo na sakali daw ma-impeach si Sara Duterte ay tatakbo daw si Robin Hood Padilla ng pagkapresidente. Yan po ang pinarinig niya doon, tapos tinalakay niya ni vlogcaster Armandin. Maganda po yung talakay niya. Ako ay naniniwala doon sa sinasabi niya at uulitin ko dito, pero bibigyan ko nagdiin yung iba o dadagdagan ko kung ano ang masasabi ko dyan. Ang title ko po ngayon, mga kababayan, mga minamahal, ay Robin Padilla tatakbong presidente kung ma-impeach si Sara. Yan po ang title. Yun din ang title niya, pero mahaba. Hindi ko na kinopya buo. Robin Padilla tatakbong presidente kung ma-impeach si Sara. Ngayon ay ito po naniniwala sila na talagang nanalo numero 1. Naniniwala sila. Pero yan ang pakiwari ko. Naniniwala sila sa kasinungalingan nila. Ayan ang ibig kong sabihin ay dinaya po yung eleksyon. Opo, dinaya po. Kaya number 1 yan eh. Opo. Pangalawa ay maaaring desperate move. Ito rin yung tinalakay ni vlogcaster Armandin. Desperate move kasi nga wala na eh. Maaari din wala na silang makuhang iba. Wala na sigurong papayag o matino-tino. Kaya yan na lang. Maaari din para i-divert ang issue. Ida-divert nilang issue. Kasi nga ay si Robin Hood Padilla ay kilala naman natin yan, hindi ba? Robin Hood Padilla is Robin Hood Padilla, hindi ba? O, sikat yan, hindi ba? Kaya pwedeng i-divert ang issue dyan. O, ay alam naman natin, hindi ba? Pag nagsalita yan, nako, ay pampelikula po yan eh. Kung hindi nyo pag-aralan yung sinabi, ay talagang parang totoo. O kaya ay madaling madala yung nakikinig. Opo. Yan ang nakikita ko dyan na mga nakadahilanan. Pero ito lang yung una, naniniwala sila na talagang nanalo numero 1 si Robin Hood Padilla. O naniniwala sila sa kasinungalingan nila. Na nanalo si Bongbong Marcos, nanalo si Sara Duterte at saka ito si Robin Hood Padilla na number 1 pa. Ngayon ay ito po ang masasabi ko dyan, yung kasi nagpadala ng boto na na-register po sa COMELEC. Yung nagpadala ng boto sa COMELEC ay na-identify ngayon ng server ng COMELEC 192.168.0.2. Yan po ay isang private IP address. Ang ibig pong sabihin sa private IP address, local IP address. Local siya doon sa compound o doon sa
perimeter ng Comelec. Yan po ang nagpadala ng boto na 51% ng boto ng buong Pilipinas. Yan po ang nagpadala na taliwas po sa alam natin o labag sa batas. Kasi dapat ang magpadala ay yung vote counting machine. Kailangan nasa kontrata po o ang alam natin o ang binayaran natin o ang binili natin ay bumili tayo ng 100,000 na vote counting machine. Dapat yun po ang magpadala na kung saan sila ay public IP address. Kasi malalayo po eh. May galing Sambales, may galing Bataan, may galing Aparihulo. Kailangan niya ang public IP address kasi hindi siya makakadaan po eh. Hindi siya makakadaan sa telco o sa transmission line ng telco kung hindi siya ma-identify na isang public IP address. Ayan po. Ang private IP address po, doon lang siya sa compound o doon sa local area network. At yun po ang nagpadala doon sa server ng boto. Kaya dinaya po yan. Alam natin o ang nasa batas o ang binayaran natin o ang sinasabi ng Comelec, si George Irwin Garcia, bumili tayo ng ganito, 100,000 plus 700 na vote counting machine. At yan ang magpapadala po ng boto na kung saan ang isang presinto ay mayroong isang vote counting machine na i-average ko po ang botante ron sa isang vote counting machine ay average na 1,000. 700 to 1,000 to daw eh. 1,200 na botante ay i-average na lang po natin na 1,000. So ay bakit ang nagpadala ng 50% ng boto ay yan lang itong hindi gumana pala yung mga vote counting machine. Adi dinaya po yan. Yan po. Diyan lang po ako magko-concentrate ngayon na dinaya po yung eleksyon. Kaya iniisip nila siguro, kaya nilang dayain ngayon yan. Kasi ang kailangan mo lang dyan ay yung kahit na pipitsugin na IT expert po eh. Kahit na pipitsugin. At yan nga, masasabi ko, yung mga IT expert na gumawa yan, hindi alam ang proseso. Hindi alam o hindi alam ang mga record. May mga record po tayo eh. Ay ako din ay hindi ko alam na may 30 minutes pala yung diniscuss nung TN Trio, diniscuss nila, may 30 minutes yan, sabi niya. Minimum, bago ka magpagpadala. 30 minutes. Kung mag-close ka niya ng alas 7, bago ka magpagpadala, makukonsumo pa ang 30 minutes. Yun ang hindi nila alam. Yun ang hindi alam nung mga gumawa niyan. Yun nanloko na yan. At saka isa pa, bakit mas malaki ang boto ng presidente? Hindi nila alam ito. Bakit malaki pa ang boto ng presidente kisa sa boto ng number 1 senator? Hindi po nangyayari yan. 31 o 32 million si Sara o 31 million si Bongbong Marcos, ay bakit yung number 1 senator ay nasa 20 million lang ata? Nasa 20 million, yun na ang number 1. Hindi po nangyayari yan. Usually, ang number 1 po ay napakalaki kisa sa nanalong presidente. Kahit napunta po kayo sa konsiho ng bayan, mataas po ang boto ng number 1 konselor. Ang equivalent lang ng boto ng mayor ay naandun sa 3rd konsilman o konselor. At ganyan din po sa Senado kasi 12 po ang pipiliin eh. 12 na slot eh. Kaya mas malaki ang boto ng number 1 senator. Yan po ang nangyayari na hindi alam nung
IT expert nang gumawa dyan sa Comelec. Hindi nila alam yan, palagay ko. Wala silang alam dyan. Oh. Kaya nga, nabubuko. Hindi ba? Pati nga itong IP address na ito hindi dapat mangyari na ganyan na ang magpadala ay private IP. O hindi dapat ang magpadala ay computer na nakakabit, naka-wire sa server ng Comelec. Hindi pwede yan. Dapat ang magpapadala ay public IP address. Kasi nga, malayo ang panggagalingan kahit na ipapadala dyan sa Intramuros, Maynila, dyan sa opisina ng Comelec, ang magpapadala ay taga Sampaloc o yung eskwelahan dyan sa Sampaloc, dadaan po iyan ng telco. Kahit na nasa Paco, Maynila ang magpadala, dadaan po yan ng telco. Kahit nasa Pasay, Quezon City, dadaan po yan ng telco. Ay bakit hindi dumaan? Ayun na nga, inunahan na itong private IP address. Iyan po ang napakalaking kalukuhan. Kaya dinaya po yan. At yung pong 2019 election, dinaya po din yun. Kasi nga pinatay po nila. Pinatay nila ng 7 hours. Ang tawag nila ay glitch. Sa computer po, wala pong glitch na hours. Wala po. Milliseconds lang yan. Halos nga hindi nakikita ng mata yan Yung mga glitch na yan, mas mabilis pa yung yung glitch kisa yung kurap ng mata. Yan po ang tinatawag na glitch. Pero yun ang sinabi nila noong 2019. Kaya nga ganyan ang komposisyon po ng Senado natin, mga wala ng kwenta. Dahil nga sa dalawang dayaan na yan, yung 2019 at saka yung 2022. Kaya nga sa susunod po, wag na tayong papayag na computer ang bibilang o artificial intelligence ang bibilang ng boto natin. Dapat ang manual na ang pagboto at saka, sabagay, manual naman ang pagboto. Pero yung pagbilang ng boto, kailangan manual din. Ayan po. Every precinct, kailangan manual dyan. Ngayon kung may record na po tayo, naka-record na, napicturan na, o alam na ng mga nanonood, pwede nang ipadala yan ng electronic file. Pwede na. Pwede na yan. Kasi may record na po Mahirap na nilang dayain. Kasi sa ganitong presinto ay marami pong witness Ganun po yan. At bago ko po sasabihin ang mga Bible verse, bakit ko minubungkahi yan, ay hayaan nyo munang batiin ko po muna itong mga subscriber po natin. Kanina pala, kahapon may nag-comment si Mama Gina at saka yung isa na Iglesia ni Cristo. Sabi niya ay yun nga, nagbigay sa akin ng mga Bible verse na bakit sila, yung may katuruan sila na dapat sila ay magkaisa. Ginagalang ko po yan ganyan, at ako sumusunod din ako dyan. Pero yan ay sinabihan dyan, yun ang sagot ko sa kanya kanina, ang sinabihan po kako dyan ay mga mananampalataya. Kailangan magkaisa kayo. Pero si Jesus Christ, sinabihan niya mga tao, yung mga contrary people o halo-halo na, do not think that I come to bring peace. No, sabi niya, I did not come to bring peace but division, sabi niya. Yung halo-halo na tao yun ang sinabihan. Kaya hindi applicable yan. Yang sinasabi ng mga puno ng ministro ng INC. Applicable lang yan sa inyo. Opo. At naniniwala po ako doon na dapat ganun nga. Ay pero kung halatado naman na naluloko yung tao o yung kurap nga o kaya yung pumapatay ng tao, ay bakit ka papanig dyan? May division talaga yan Division yan kasi nga anong bang pipiliin mo, masama o mabuti? May division po yan. Pero kung yan ang ipapaliwanag ng ministro nyo, ay okay lang. Pananagutan niya kasi yan sa Diyos.
Alam mo na magnanakaw ay papanig ka pa, hindi ba? Alam mo na mamamatay tao o binibinta na tayo sa yung West Philippines natin, binibinta na sa China. Bakit ka papanig dyan? Yan ang hindi nila maipaliwanag. Oh. Pero yung ordinaryo na tao, pwedeng ipaliwanag yan. Kaya nga division magdi-divide talaga At huwag po kayo kukuha ng isang verse at yun ang ilalaban nyo. Hindi po. Kunin nyo po din yung ibang verse kasi malawak po ang Biblia. Malawak. Lahat ng tao sinabihan dyan. May masama, may mabuti. Katulad ng do not judge. Yan po ay sinabi sa contrary people, do not judge. Pero ang sinabi po naman sa mga mananampalataya, judge even yourself. Because the judgment will start from the household of God. Yan po. Taste all things, probe all things. Do not believe every spirit, but taste the spirit if they are of God. Yan po ang sinabi sa mga mananampalataya. Hindi po yung do not judge. Maliligaw po kayo kung ang sasabihin nyo lang ay do not judge. Yan po ang paliwanag ko dyan. Ito na po yung mga batch number 1 po. Si Rosana Naromi, salamat po sa inyong lahat. Al-Ulalia ng Bacoor, Pampanga, salamat po. Libra Girl, Alex Salminto, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Otaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Fernan ng Cebu, Larry Narvaez, Jos Shalan, Elenita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Liti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Malibel Baligat Colio, Querticue, Juna M., Rinaldo Abitino, Mer Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Placer Eduardi, Hiasmin San Juan, Ruban Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat Agripino, si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brinda Martin, CJ Torrio, Milchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John D5, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihinil Dogardi, Ruben Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tusi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin palagi. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantos, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Waldi Carbonel at saka si Attorney Silo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan. Kanina nga nakita ko si Attorney Insurrecto, tinatalakay na ito si Sara ay wala ng paggalang sa batas. Matagal ko na po na tinatalakay yan. Ay wala talaga, wala ngang kinikilalang batas yan Ang gusto nila kasi, ang mga authoritaryan po, gusto nila sila ang batas. At walang batas-batas sa kanila. Walang po pwede sa kanila. Walang tao na pwedeng humambalang sa kanila. Ganyan po ang mga authoritaryan ruler. Walang tao. Kasi kung haharang ka, ididimanda kanila. O kaya ay ibibilanggo kanila. Ganun kay dilima. O kaya papatayin kanila. Yan po. Wala pong kinikilalang batas yan. At yan po ang namana natin kay Satanas. Nagrebelde po si Satanas. Ayaw nang sumunod talaga sa palatuntunan ng Diyos. Ayaw na. Gusto ko, ako ang Diyos, sabi ng Satanas
Sasambahin ako katulad ng Diyos. Ganun po yan eh. Yan po ang namana ng tao na pinipilit kong sabihin dito na kwan na yan eh, inherent na yan sa tao po eh. Inherent na. Kaya nga yan ang aayusin ng Panginoong Diyos, si Jesus Christ nga. Ay ayaw naman, hindi ba? Ayaw naman ng mga tao eh. Kasi nga sinasabi niya, bias naman yan eh. Si Dilima nga, hindi naman sinabi na bias eh. Si Dilima sumunod hanggang bilangguan po yan. Binilanggo siya pero sumunod siya. Hindi niya sinabi na bias yan. O kaya niluluko siya ng batas, hindi. Siya ay nagtiwala lalo na sa Diyos. Ay ano kung mamatay, hindi ba? Ano kung patay nila? Ay may Diyos naman, hindi ba? O, pagbabayaran din po yun. Yan po ang sinasabi ko dito. Ito na po ang Bible verse. Bakit nilalakad ko po na dapat sa susunod ay mano-mano na ang pagbilang ng boto sa precinct level. Ayan po King James Version, Jeremiah 5:21, hear now this. Parati kong ginagamit po ito O foolish people. Ano daw? Foolish people daw eh. Ang tawag po ng Diyos ay foolish people and without understanding, which have eyes and see not, which have ears and hear not. King James Version po ito. Napakaganda po niyan, hindi ba? Sino po yung foolish? Yung tao daw na may mata pero hindi nagagamit o hindi ginagamit. Yung tao daw na may tainga pero hindi ginagamit. Yan po, and without understanding. Ay oo nga eh, hindi nga natin alam paano nanalo yan eh. Paano nagkaroon ng 31 million at saka 32 million si Sara Duterte. Hindi natin alam yan. Walang makapagpapatunay dyan kasi nga hindi ginamit ang mata. Hindi rin makapagkumpin ang mga tao kasi nga hindi ginamit ang mata. Ang ginamit ay artificial intelligence computer po. Kaya nga sa ibang lugar hindi na ginagamit yan eh. Yang computer na yan sa Germany, wala na ata yan eh. Ayaw na nila yan kasi ang constitutional po yan. Kasi nga ay dapat transparent o dapat may mag-testify na binilang niya. Doon sa presinto, hindi ba? O binilang nila. Ayan, wala eh. At gumamit lang sila ng mga IT expert yan na sabi ko mga bobo, hindi ba? Mga bobo yung nagsagawa niyan. Malakas lang ang loob kasi alam nila hindi sila makasuhan. Alam nila na makakaligtas sila. Pero hindi po kayo makakaligtas sa Panginoon. Yan po ang masasabi ko. Bring out a person who have eyes but are blind and who have ears but are dead. Yan po ang Isaiah 43 verse 8. Ayan po, binanggit na naman, hindi ba? May mata, pero hindi nakakakita. Yung may tainga, pero, ano ba yun? Bingi. Hindi po isinigaw ang pangalan hindi binasa ng mga kandidato. Bigla na lang na ito na ang kopya o ito na ang resulta, hindi ba? Ay pwede pong ayusin yan katulad ng sinabi ko, ay hindi nagamit yung mga vote counting machine. Ang mahal pa naman yan, hindi ba? Hindi nagamit. Ang nagpadala lang ay yung private IP address na nakakonekta po sa privately nakakonekta doon sa server ng Comelec. Paanong maniniwala na nanalo sila yan? Paanong mananalo ang mga oposisyon dyan? Zero talaga Sisiruhin talaga ang mga senador, hindi ba? At 2 bisis na po yan. Kaya nga ngayon, ang mga senador natin ay mga walang kwenta. Wala talaga. Isaiah 44 verse 18, they do not comprehend or discern, for he has shut their eyes so they cannot see and close their minds so they cannot understand. Ayan po ang ginagawa ng computer sa atin. Na ipinanukala po yan ng tao. Panukala po ng tao yan na masasabi ko galing ng diablo yan. May mata ka, ayaw mong gamitin. May tainga ka, ayaw mong gamitin. Adi panukala ng diablo yan. Lahat po ng panukala ng tao, kung hindi isinalang-alang ang salita ng Panginoon,
o kung hindi niya isinangguni sa Panginoon, ano po yung panukala nila? Ay, computerized na tayo. Computerized na tayo para wala nang dagdag bawas. Yung pag sinasabi nila computerized na tayo para maiwasan na yung dagdag bawas. Yung po ang sinasabi nila. Kaya nga bumili tayo ng mga vote counting machine. Pero mas madali po nilang kanyan lukuhin. At yan ang nangyayari, hindi ba? Kasi nga, nasa puso po ng tao ang kalukuhan. Hindi po mawawala yan. Hindi mawawala unless na ikaw ay kahabagan ng Panginoon. Patuloy yan. Ay si Sara Duterte nga, sabi nga niya, hindi raw siya aatin sa NBI kasi bias Ganun po kaluko ang tao. Ganun po ka-rebuilde ang tao. Ang tawag po dyan, rebuilde. Na namana yan kay Satanas. Sabi ko nga sa inyo namana po yan kay Satanas. Kasi si Satanas ayaw nang sumunod sa Diyos. Ayaw nang sumunod sa palatuntunan ng Diyos. Kaya nga, na-check siya. Hindi ba? Until one day, ang nakasulat until one day, iniquity was found in you. Ayan po, ginawa siyang perfect, ginawa siyang walang kapintasan. Yung mga anghel, hindi po, nilalang din po yan na walang kapintasan. Hindi ba? Pero until one day, ay nakita na lang na may iniquity sa kanya. Ayun na nga, nakita na gusto niya, siya din ay sambahin. Yan po ang kwento dyan na naipamana po yan sa mga tao. Ayan po. Kaya nga ay kulang na po ang oras natin at salamat po sa inyong pakikinig at sa dinadalain ko po sa aking pag-message dito ay makakuha tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po.